Nice one, my furry friend. Hi to all! Good morning everyone! Magandang umaga sa lahat. Guys, madali ang vlog lang ito ha kasi mukhang uulan na naman. Medyo maayos, maliwanag pa ng konti ngayon, so bilisan lang natin. At ang iba-vlog ko ngayon guys ay itong aking, kita nyo ba to? Yan, Dendrobium inobi white with purple splash. So na-acquire ko to guys 4 months ago. 4 canes lang or sodo bulb. 4 lang. So ngayon, look at that guys. Ang daming keikis. So ilang babies ito. Anong binili ko to, mayroon siyang bulaklak. Pero isang cane pa lang ang nag-bloom. So 3 bulaklak lang yun mayroon. So ngayon, 2 cane na yung nag-bloom. At eto guys, eto. Ayan. Itong isang cane na to ay 6. Itong isang cane na to 5 flowers. Ayan. So, tingnan natin guys. Natutuwa ako sa bulaklak nito. Ayan, tingnan natin sa likod ha. Ayan Ayan. Kita mo ba? Para siyang may buntot. Tapos yung stem na nakakabit dito sa bulaklak, sa side ng bulaklak. Ayan O diba, nakakatuwa siya. Ganon din kaya sa ibang hindi ko napansin. Sa ibang mga dendrobium. Hindi ko siya napansin. Basta ang sabi sa akin nung pinagbilhan ko dito, hindi siya nalaki. As in, dwarf siya. So, kung nakikita nyo, maliit pa talaga yung sodo bulb niya or yung canes niya. Ayan, nag-bloom na siya. Ayan, diba? Ayan, yung 2. So, dumami na yung kanyang mga babies. Ayan, pag natapos itong mag-bloom, isi-separate ko sila isa-isa, i-divide ko sila isa-isa para makarami ako dito dahil ang daming bulaklak nito guys, Ayan, ang ganda. At alam nyo ba, nung araw pa ako nag-aalaga ng mga orchids, pero ngayon lang ako nakakita ng ang daming mga, anong tawag ng varieties or mga hybrids ng orchids. So, diba, karamihan ngayon sa mga binebenta sa market, yung mga dendrobium nila ay may type siya ng Dendrobium phalaenopsis hybrid type. So, malamang ito ganun din. Dwarf nga lang siya, diba? Ayun. Ay, binilang ko talaga siya, guys. 8 keikis. Yan, maliban doon sa 4 na canes. Nung binili ko to, 4 lang na canes. So, ngayon, mayroon na siyang 8 mga babies. So, pwede na itong i-separate guys pag natapos na itong mag-bloom. At malapit na magtataglamig guys. So, di ba pag nagtaglamig, nagdo-dormant yung mga orchids or natutulog sila. Sana naman hindi ito matutulog para makarami ako. Ang ginamit niya dito is bunot. Ayan yung kuku husk. Nilipat ko lang siya dito sa pot na to na malaki. Nakita nyo yung butas. So, dapat ganito ang butas. Ayan So, yan. Ang dami na niyang mga roots sa ilalim. Lumalabas na yung mga roots niya dito. Ayan. So, dapat na ma-divide na ito para dumami. Actually, pag ako nag-aano ng mga orchids, ginagamit ko rin bunot. Pero dito kasi may coco cubes na lang, diba? So, hinahaluan ko yun ng mga uling. So, nilanggam ito guys nung nakaraan. So, panay kasi ang ulan, kaya ang dami niyang langgam. Nagtaka ako bakit siya lang ang nilanggam, yung ibang katabi niya hindi. So, ang ginawa ko kasi parati sa mga ganon, yung pangatlong banlaw ng pag naglalaba ka, yun ang nilalagay ko sa kanila. Binababad ko ng mga 15 minutes. Yung walang Zonrox, yung walang yung walang softener, basta pure sabon lang,
So, doon sa pangatlong banlaw na yon, may amoy pa ng sabon yon. Namamatay sila doon, saka nawawala sila. At lalo na itong mga orchids na ito, may mga parang itim-itim na akala mo gumagapang, lumilipad pala sila. Napansin ko isang beses, nakita ko yun, nalipad, akala ko gumagapang lang. So, nawala yun pagka nilagyan mo ng yung pangatlong banlaw ng pinaglalabhan. Hindi ako nag-a-apply nito ng fertilizer pang bloom. Talagang nag-bloom lang siya ng kusa ngayong panahon na to. Kasi 'di ba, nagtatag-ulan. So 'yun, panay ang ulan, sa gabi malamig, tapos sa araw medyo may kunting init. So ayun, nag-bloom siya. 'Di ba? Kadalasan naman talaga sa mga halaman pag nagbo-bloom sila yung nauulanan sila. Pansin niyo ba? So sa temperature nito guys, doon ko to nilagay sa north part ng bahay ko. Sa ibabaw ng grills may mga halaman, sa ilalim ko sila sinasabit, so hindi sila natatamaan ng direct sunlight. Nasa mga 50 to 70% lang yung dappled sunlight lang yung dumadapo sa kanila. Sa ngayon nga wala na nga kasi papunta na naman sa south yung araw, pero nakakakuha pa rin sila ng mataas na temperature or warm temperature kahit hindi sila naaarawan. Kasi nasa labas sila, tsaka walang bubong doon. So, sagap-sagap niya yung hangin, yung singaw ng init, o di ba? Tapos may mga halaman nakapaligid sa kanya, so may humidity siya nakukuha. So, yun, kaya siguro siya nag-bloom at saka ayan, dumami na bigla yung kanyang mga keikis. So, yun lang pag-alaga ko sa kanya, guys. Sa pagdidilig ko nito, iniiwasan ko talagang diligan yung mga, lalo na dito sa may top dito, dyan. Kasi naiipon ang tubig dyan, iwasan natin yon. Diligan natin yung bunot lang, o kaya yung sa mga ugat niya, nakapaligid, or ilubog natin ng mga ilang minutes, tapos yun, kunin natin. So, kailangan talaga ganito, kalalaki ang butas. Morning sunlight, pwede siya makakakuha ng morning sunlight, maganda yon kasi halos wala pang 50% yun, diba? Tapos, sa afternoon naman, from 3 downwards, yan, pwede rin siyang maarawan. At since nasisilip ko yung ilalim, alam ko kung tuyo na yung ilalim or basa pa. Pagka tingin ko na medyo basa pa yung ilalim, hindi ko muna siya dinidiligan. Kasi mas maganda yung medyo dry talaga siya bago tayo magdilig sa mga halaman natin. At once a week ako naglalagay ng fertilizer nito. Ito lang nilagay ko ng fertilizer, guys. Yan. Ayan ang nilagay ko. Yan. Basta kung ano yung nakalagay sa instruction, babaan natin ng dosage para hindi naman masyadong mainit. Basta once a week ako naglalagay sa mga halaman ko. At siya nga pala, hanggat maaari, huwag nating basahin ito para tumagal yung bloom nito. Aabot siya ng, aywan ko ha, kasi first time ko tong nagkaroon ng bloom, hindi ko natandaan yung una. Kasi katulad nun sa aking, sa aking Vanda, 3 months guys bago nawala yung bloom niya, o diba? Kasi hindi siya nababasa. So, ito, titingnan natin kung hanggang kailan siya aabot. Basta huwag nating basain para tumagal yung kanyang bulaklak, o diba? Ang ganda ng bulaklak niya, guys. So, mayroon ba kayong experience sa pag-aalaga ng mga ganito, guys? Share natin. O diba? Ang ganda. So, sana hindi siya mag-dormant ngayong winter. Hindi naman gaanong malamig sa atin kasi lalo na ngayon, mayroon tayong dry season. Ano tawag noon? El Nino. So, yun lang ang may share ko ngayon, guys, sa pag-aalaga ko sa aking Enobi. Yan, di ba? Ang cute niya. Hindi raw talaga ito nalaki. Hanggang ganyan lang siya. Hindi katulad ng mga Dendrobium talaga ordinary na ang hahaba ng mga canes. O, di ba? So, pag naglanta na ito, guys, tanggalin natin yung stem na ito na pinag-anuhan ng bulaklak para magbo-bloom ulit. Yan. So, that's all for now, guys. See you next time, guys. Maraming salamat. See you.